Bumili ang Pilipinas ng 40 sa pinakamaliliksi na bapor pandigma mula sa mga maunlad na bansa sa mundo. Ang gobyerno ay kumukuha ng 40 patrol boats para mapahusay ang kakayahan ng Philippine Coast Guard, PCG, na ipagtanggol ang maritime territory ng bansa, inihayag kahapon ni Pangulong Marcos. Sa ika-122 anibersaryo ng PCG sa Maynila, sinabi ni Marcos na ang mga sasakyang pandagat ay itinatayo sa Cebu at Nilayon upang tulungan ang PCG na gampanan ang mga tungkulin nito. Sa kalaunan ay magkakaroon tayo ng 40 patrol boat at iyon ay magbibigay sa atin ng mas mataas na kakayahan. This is ongoing, sabi ng Pangulo. Nakikita natin na ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating maritime domain, ang soberanong teritoryo ng Pilipinas, ay tumataas, dagdag niya. Ang pagkuha ng 15-meter patrol boats ay alinsunod sa pagsisikap ng administrasyon na i-upgrade ang mga kagamitan at palakasin ang kakayahan ng PCG. Hindi sinabi ni Marcos kung magkano ang gagastusin para makuha ang mga sasakyang pandagat. Itinutuloy natin ang pag-upgrade ng mga kagamitan, pagsasanay at kakayahan ng lahat ng ating mga tao, lalo na ang Coast Guard, hindi lang dahil sila ang nasa frontline ng mga problemang kinakaharap natin sa West Philippine Sea, kundi also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, maritime incidents, pagdating sa disaster assistance, he said. Maswerte ang Pilipinas, dahil marami tayong kaibigan sa buong mundo, at marami sa ating mga kaibigan mula sa mga kalapit na bansa, at maging sa malalayong bansa, ay tumutulong sa atin na mapabuti, at mapalakas ang ating Coast Guard, dagdag ng Pangulo. Pinasalamatan ni Marcos ang PCG sa pagbibigay ng matatag na serbisyo at dedikasyon sa tungkulin sa panahon ng kalamidad, pagtataguyod ng maritime security ng Pilipinas, at pagtataguyod ng mga karapatang pandagat nito, paglaban sa pagpasok ng mga smuggled goods, pagprotekta sa kapaligiran ng dagat at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mangingisda habang kanilang hinahabol kanilang pinagkakakitaan. Makatiyak na ang administrasyong ito ay matatag na naninindigan sa inyo sa inyong mga plano, pagsisikap na mapabuti, palawakin, at gawing moderno ang mga kakayahan at serbisyo upang mas makapag-ambag kayo sa seguridad at kapakanan ng ating mga tao at ng bansa, sabi ng punong tagapagpaganap. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng PCG, pinarangalan ni Marcos ang mga tauhan ng Coast Guard na nagbigay ng pambihirang pagganap, kabilang ang mga nagtataguyod ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Coast Guard ay iginawad ng medalya at laso ng serbisyo kay Commodore J. Tariela para sa pagpapakita ng tanyag at kapuri-puring kakayahan, katapangan at pagkamakabayan bilang tagapayo ng Commandant sa Maritime Security Affairs at bilang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Ang kilalang Coast Guard Cross Medal at Ribbon ay iginawad kina Petty Officer 3 Jason Nicol at Seaman 1st Joseph Rivera, na pinutol ang mga rope barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa timog silangan na pasukan ng Scarborough o Panatag Shoal. Ang parehong parangal ay ibinigay sa BRP Malapascua para sa karapat-dapat na katapangan at pagiging makabayan sa harap ng panganib na nagresulta sa tagumpay ng mga operasyon ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang barko ay kasangkot sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakatanggap din ng parangal ang BRP Malabrigo na tinamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Ipinagdiriwang din ang PCG District Palawan sa pamumuno ng commander nitong si Captain Dennis Labay, Coast Guard Stations Manila, Malacanang at Sorsogon, PCG Substation Tanza, Petty Officer, Isa Ronald Empeñado, Non-Uniformed Personnel Gloria Ricafrente, at Lighthouse Keeper Antonio Beruela.
Sa kabila ng mga panganib ng operasyon sa West Philippine Sea, patuloy na ginagampanan ng Coast Guard ang misyon nito, na tiyakin na hindi natin maibibigay kahit isang pulgadang parisukat ang ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan, sabi ni PCG Chief Artemio Abu. Parang nagbigay ka ng quote mula kay Artemio Abu, ang hepe ng Philippine Coast Guard, PCG, tungkol sa kanilang pangako sa pangangalaga sa West Philippine Sea. Binibigyang diin ng pahayag ang determinasyon na protektahan ang integridad ng teritoryo ng bansa, at labanan ang anumang panghihimasok ng mga dayuhang kapangyarihan sa rehiyong iyon. Ang West Philippine Sea ay isang lugar na pinagtatalunan dahil sa mga alitan sa teritoryo ng ilang mga bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas ay aktibong iginigiit ang kanyang soberanya sa lugar, at ang Coast Guard ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapatupad ng maritime security at pagprotekta sa pambansang interes. Kapansin-pansin na ang mga pahayag na tulad nito ay sumasalamin sa mga geopolitical na tensyon sa rehiyon, at ang mga pagsisikap na ginawa ng Pilipinas na ipagtanggol ang mga pag-aangkin sa teritoryo nito. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay naging paksa ng internasyonal na pag-aalala at diplomatikong mga talakayan. Wala akong partikular na impormasyon tungkol sa mga kaganapan o pahayag na naganap pagkatapos ng petsang iyon, kabilang ang mga detalye tungkol sa pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng Philippine Coast Guard, PCG, o anumang mga pahayag na ginawa ng mga individual sa kaganapang iyon. Kung binanggit ni Ferdinand Marcos o sinumang individual ang pagtatayo ng mga sasakyang pandagat sa Cebu sa pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng PCG, tiyak ito sa kaganapang iyon at sa konteksto nito. Posibleng ang pahayag ay tumutukoy sa mga pagsisikap na pahusayin ang mga kakayahan ng PCG, posibleng sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong sasakyang pandagat para sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, na kadalasang kinabibilangan ng maritime security, search and rescue operations, at pagpapatupad ng mga batas pandagat. Para sa pinakabago at pinakatumpak na impormasyon, inirerekomenda kong suriin ang mga kamakailang mapagkukunan ng balita, opisyal na pahayag ng gobyerno, o opisyal na website ng Philippine Coast Guard para sa mga update sa kanilang mga aktibidad at pagkuha